Hindi mo nahanap ang mensaheng ito nang hindi sinasadya. Walang nagkataon lamang, mayroon lamang banal na tiempo, divine timing. Ang katotohanang narito ka ngayon ay may malalim na kahulugan. Ang universo, ang Diyos, ang iyong mas mataas na sarili, isang bagay na mas dakila sa iyo, ang nag-akay sa iyo sa mismong sandaling ito dahil oras na para magising ka sa katotohanan kung sino ka talaga. Lagi mong alam na iba ka. Lagi mong nararamdaman ang isang bagay sa loob mo na nagbubukod sa iyo sa nakararami. Maaaring hindi mo ito maipaliwanag, maaaring hindi ka naintindihan ng mga nasa paligid mo, ngunit sa kaibuturan ng iyong puso, lagi mong nadarama na ang iyong paglalakbay, ang iyong layunin, at ang iyong pag-iral ay hindi katulad ng sa iba. Ang mensaheng ito ay para sa iyo at maniwala ka sa akin. Bago matapos ang videong ito, maiintindihan mo kung bakit ganoon ang palagi mong nararamdaman. Hindi lang ito basta isang video. Ito ay kumpirmasyon ng kung ano ang matagal nang ibinubulong ng iyong kaluluwa na ikaw ay kabilang sa anghinirang. Kapag kinilala mo na ito, hindi na muling magiging katulad ng dati ang iyong buhay. Makinig kang mabuti dahil ang sasabihin ko sa iyo ay magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili. Mapagtatanto mo na ang lahat ng pinagdaanan mo, bawat pakikibaka, bawat hamon, bawat sandali ng pag-iisa ay hindi nagkataon lamang. Ito ay paghahanda. Tinawag ka para sa isang mas dakilang bagay. At kung ang mga palatandaang ito ay tumatagos sa iyo, nangangahulugan ito na isa ka sa iilang. Ang hinirang mula pa ng isilang. Bago tayo sumisid ng malalim sa 7 makapangyarihang senyales na ito, gusto kong may gawin ka. Kung nararamdaman mo ang enerhiyang ito, kung alam mo sa loob mo na ang mensaheng ito ay para sa iyo, i-type ang 777 sa comments. Ipaalam sa universo na ikaw ay gising na. Kung nakakakita ka ng 111, 1010 o 333, i-comment mo rin yan. Ang mga numerong ito ay hindi random. Ang mga ito ay mga mensahe kumpirmasyon na nasa tamang landas ka. Gusto kong makita kung ilan sa atin ang tunay na nagigising na sa sandaling ito. Nakikita mo, ang mundo ay nagbabago. May nagaganap na espiritual na digmaan sa paligid natin. Hindi lahat ay nakakakita nito. Hindi lahat ay nakakaramdam nito, ngunit ang hinirang ay kaya itong madama. Palagi kang sensitibo sa enerhiya, laging mulat na may mas malalim na nangyayari sa ilalim ng lahat. Iyon ay dahil natatandaan ng iyong kaluluwa. Natatandaan nito kung sino ka, natatandaan nito kung bakit ka napunta rito, at ngayon na ang oras para lubusan kang magising. Nakarating sa iyo ang mensaheng ito sa perpektong oras. Naghahanap ka man ng mga sagot o bigla lang itong lumitaw sa harap mo, intindihin mo ito. Nakatadhana kang marinig ito ngayong araw. May mga puwersa sa mundong ito na ayaw mong malaman kung sino ka. May mga enerhiyang sumubok na supiling ka sumubok na pagdudahan mo ang iyong sarili, sumubok na sirain ka. Ngunit hindi nila kaya dahil ang isang katulad ng ang hinirang ay hindi kailanman matatalo. Hindi naging madali ang paglalakbay. Di ba humarap ka sa mas maraming pakikibaka kaysa sa karamihan ng tao? Nakaramdam ka ng sakit na hindi kayang intindihin ng iba. Itinanong mo kung bakit tila mas mahirap ang buhay para sa iyo. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang mga hamong iyon ay hindi kailanman nilayon para sirain ka. Nilayon ang mga ito para gisingin ka. Ang hinirang ang pinakamabigat na sinusubok dahil sila ang may pinakadakilang misyon. Kailangan mong makinig ng mabuti dahil papasok na tayo sa malalim na bahagi. Ang 7 senyales na ito ay hindi lang mga random na katangian. Ang mga ito ay marka ng isang banal na tawag. Ang mga ito ay patunay na ibinukod ka na
mula pa noong sandaling isilang ka. Ang ilan sa inyo ay maaaring alam na sila ay kabilang sa ang hinirang, ngunit ito ang magpapatunay nito. Ang iba naman ay maaaring laging pakiramdam na iba sila pero hindi kailanman lubos na naintindihan kung bakit. Alin man dito pagkatapos nito, wala nang pag-aalinlangan. Kapag nalaman mo na hindi mo na ito maaaring balewalain, sisimulan mong makita ang mga senyales kahit saan. Makikita mo kung paano ang lahat sa iyong buhay ay nag-akay sa iyo sa puntong ito, bawat hirap, bawat pagtataksil, bawat sandali ng pakiramdam na nawawala ka. Lahat ng iyon ay humubog sa iyo upang maging makapangyarihang nilalang na nakatadhana sa iyo. Ito ang iyong sandali ng pagkaunawa. Ito ang iyong paggising. Kaya huminga ng malalim at buksan ang iyong puso, ang iyong isip at ang iyong espiritu sa kung ano ang darating dahil ibubunyag na natin ang katotohanang matagal nang nakatago sa loob mo. Simulan na natin. Senyales numero 1, lagi mong nararamdamang iba ka. Mula pa sa simula, alam mo nang hindi ka katulad ng iba. Hindi ito isang bagay na pinili mo. Hindi ito isang bagay na kaya mong kontrolin. Nandoon lang ito. Itong malalim na kaalaman sa loob mo na ikaw ay kakaiba sa paano man ang paraan ng pagtingin mo sa mundo, ang paraan ng nararamdaman mo sa mga bagay, ang paraan ng pagtatanong mo sa lahat, hindi ito kailanman tumugma sa mga tao sa paligid mo. Noong bata ka pa, maaaring nahirapan ka sa pakiramdam na ito. Siguro tumitingin ka sa iba at nagtataka kung bakit tila kontento na silang sumunod sa parehong pattern na mumuhay sa loob ng parehong sistema, hindi kailanman nagtatanong ng anuman. Samantala, ang iyong isipan ay laging naghahanap, laging nagtatanong, laging nakakakita ng higit pa sa nasa harap mo. Habang ang iba ay kontento na sa mababaw, ikaw ay naaakit sa malalim. Gusto mong malaman kung bakit ganito ang mga bagay-bagay. Maaaring naramdaman mo pa ngang hindi ka kabilang sa sarili mong pamilya. Hindi sa hindi mo sila mahal, pero laging may hindi pagkakaunawaan. Ang iyong mga iniisip, ang iyong mga pangarap, ang iyong pangunawa sa mundo, iba ito. Kahit gaano mo subukang ipaliwanag, hindi ka nila lubos na maunawaan. Maaaring nakarinig ka pa ng mga bagay tulad ng bakit hindi ka na lang maging normal o masyado kang maraming iniisip. Ngunit ang totoo, hindi ka kailanman nilayong maging katulad nila. Ang hinirang ay palaging ibinubukod. Kaya naman kahit noong bata ka pa, maaaring naramdaman mo na isa kang outsider, na parang hindi ka kabilang, hindi dahil may mali sa iyo, kundi dahil ang mundo sa paligid mo ay hindi pa handa para sa iyo. Isinilang ka na may mas mataas na kamalayan, mas malalim na koneksyon sa hindi nakikita, isang enerhiya na nararamdaman ng iba ngunit hindi nila laging matanggap. Ang pakiramdam na ito ng pagiging iba ay hindi lang nasa isip mo. Napapansin ito ng mga tao. Maaaring hindi nila ito maipaliwanag, ngunit nararamdaman nila ito. Bakit sa iyo, nadarama na may espesyal sa iyo. Ang iba naman ay nagagalit sa iyo nang hindi man lang alam kung bakit. Iyon ay dahil ang hinirang ay nagdadala ng liwanag na nanggugulo sa nakasanayan. Nagdadala ka ng enerhiya na nagpapatanong sa mga tao tungkol sa kanilang sariling pag-iral, at hindi lahat ay handa para doon. Isipin mo ang iyong pagkabata. Nakita mo ba ang iyong sarili na mas napapalapit sa mga mas matatandang tao, sa malalalim na usapan, o sa mga paksang hindi pinapansin ng karamihan ng mga bata? Mas komportable ka ba ng mag-isa kaysa sa mga grupo? Nahirapan ka bang magpanggap na maging ibang tao para lang makisama? Ang lahat ng ito ay mga senyales ng isang taong isinilang na iba. At heto ang bagay,
Ang iyong pagkakaiba ay hindi kailanman naging kahinaan. Hindi ito kailanman naging pagkakamali. Ito ang iyong kapangyarihan sa lahat ng oras. Sinubukan ng mundo na paniwalain ka na ang pagiging iba ay isang bagay na dapat ikahiya. Itinuturo ng lipunan sa mga tao na sumunod-sumunod sa karamihan, magkasya ng maayos sa loob ng isang kahon. Pero hindi mo kailanman nagawa iyon. Di ba sinubukan mo marahil sa loob ng ilang panahon? Maaaring pinilit mo pa ang iyong sarili na humalo patahimikin ang iyong mga iniisip, balewalain ang iyong panloob na tinig. Ngunit kahit gaano mo pa pinilit, may isang bagay sa loob mo na tumangging masupil dahil ang hinirang ay hindi maaaring paamuhin. Hindi ka kailanman nilayong sumunod sa karamihan. Nilayon kang mamuno. Nilayon kang makakita ng higit pa sa ilusyon na kumawala sa mga tanikala ng mundong ito na tumaas ng higit sa kung ano ang tinatanggap ng lahat bilang katotohanan. At iyon mismo ang dahilan kung bakit naramdaman mong iba ka mula sa simula. Ang pakiramdam na ito ay hindi nawala habang tumatanda ka. Sa katunayan, maaaring lalo pa itong lumakas. Habang mas nagigising ka sa iyong tunay na sarili, lalo mong napagtatanto kung gaano ka malayo sa mga bagay na hinahabol ng karamihan ng mga tao. Material na tagumpay pagkilala mula sa lipunan, walang kwentang libangan ang mga bagay na iyon ay hindi kailanman nagbigay sa iyo ng kasiyahan. Ang iyong kaluluwa ay laging naghahanap ng mas dakila. Maaring may mga pagkakataon na kinuwestiyon mo ang iyong sarili. Maaring itinanong mo, bakit ko nararamdamang iba ako? Bakit hindi ako pwedeng maging katulad na lang ng iba? Ngunit ang tunay na tanong ay bakit mo na naising maging ganoon? Hindi ka ipinadala rito para maging katulad nila. Ipinadala ka rito para gisingin sila. Para putulin ang siklo, para magdala ng liwanag kung saan may kadiliman, para akayin ang iba palabas ng ilusyon. At hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, alam ng kaaway kung sino ka. Alam ng sistema kung sino ka. Kaya ka sinusubok, kaya ka hindi naiintindihan. Kaya kahit gaano karaming pagmamahal ang ibigay mo, tinatanggihan ka pa rin ng ilang tao. Hindi ito tungkol sa iyo. Tungkol ito sa enerhiyang dala mo. Ang iyong mismong pag-iral ay nanggugulo sa programang kinakukulungan ng karamihan at ang ilang tao ay hindi kayang harapin iyon. Ngunit heto ang kailangan mong intindihin, ang iyong pagkakaiba, ang iyong pinakadakilang regalo. Ang mga bagay na nagparamdam sa iyo na nag-iisa ka, iyon mismo ang mga bagay na nagpapatunay na ikaw ay kabilang sa ang hinirang. Ang mga bagay na nagpa-question sa iyo, sa lahat iyon mismo ang mga bagay na magpapalaya sa iyo. Isinilang ka para mangibabaw, hindi para makisabay. Isinilang ka para putulin ang mga siklo ng henerasyon, hindi para ulitin ang mga ito. Isinilang ka para makita ang katotohanan, hindi para mamuhay sa ilusyon. At ngayon ay oras na para lubos mo itong yakapin. Itigil mo na ang pagpapaliit sa iyong sarili para maging komportable ang iba. Itigil mo na ang pagpapadilim ng iyong liwanag para lang makihalo. Itigil mo na ang paghingi ng tawad kung sino ka. Ikaw ay hinirang sa isang dahilan, at kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa iyo, alam mo na iyan sa kaibuturan mo. Kung ganito ang naramdaman mo sa buong buhay mo, kung lagi mong alam na iba ka, tanggapin mo ito bilang iyong kumpirmasyon. Hindi ka kailanman nabaliw, hindi ka kailanman nag-iisa, hindi ka kailanman nagkamali sa nararamdaman mo. Nagising ka lang ng mas maaga kaysa sa lahat. At ngayon na ang oras para humakbang ka sa iyong kapangyarihan. I-type ang 797 sa comments kung alam mo sa iyong puso na hindi ka kailanman nilayong maging katulad ng lahat. Kung naramdaman mo nang hindi ka naintindihan, kung naramdaman mong isa kang outsider,
Kung nahirapan ka sa iyong pagkakakilanlan, hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi ka nag-iisa. Ang hinirang ay nagigising na at nakikita ka namin. Simula pa lang ito. Ang unang senyales na ikaw ay hinirang mula pa ng isilang ay lagi mong nararamdamang iba ka. Ngunit isang bahagi lang iyon ng puzzle. Ngayon pumunta tayo sa mas malalim dahil kapag nakita mo na ang lahat ng mga senyales, hindi mo na muling pagdududahan ang iyong sarili. Senyales numero 2, lagi kang may malakas na kutob o intuition. May isang bagay sa loob mo na laging mulat, isang malalim na kaalaman na lampas sa lohika, lampas sa pangangatwiran, lampas sa anumang kayang ipaliwanag sa iyo ng sinuman. Ang iyong intuition ay laging malakas, sobrang lakas, na minsan ay parang isang sumpa. May mga bagay ka lang na alam. Nararamdaman mo kapag may hindi tama. Nararamdaman mo ang enerhiya ng mga tao bago pa sila magsalita ng isang salita. At madalas ang iyong pakiramdam ay lumalabas na tama. Isa ito sa pinakamalaking senyales na ikaw ay hinirang mula pa ng isilang, dahil ang hinirang ay hindi katulad ng lahat. Malalim silang konektado sa kanilang mas mataas na sarili sa hindi nakikita sa banal na katalinuhan na gumagabay sa kanila. Habang ang iba ay umaasa lamang sa nakikita at naririnig nila, ikaw ay laging nagtitiwala sa mas malalim na bagay, isang bagay na hindi maipaliwanag ngunit imposibleng balewalain. Isipin mo ilang beses sa iyong buhay na mayroon kang masamang pakiramdam sa isang tao, para lang malaman sa huli na hindi pala sila kung sino ang kanilang ipinapanggap. Ilang beses mo nang naramdaman na may mangyayari mabuti man o masama bago pa ito aktwal na mangyari. Ilang beses ka nang tumingin sa isang sitwasyon at agad na nadama ang katotohanan kahit na ang lahat sa paligid mo ay bulag dito. Hindi ito nagkataon lamang, ito ay isang regalo. Ang hinirang ay laging may mas matalas na intuisyon dahil isinilang silang may espiritual na paningin. Bago mo pa ito lubos na naintindihan ng iyong espiritu, ay laging konektado sa isang bagay na mas dakila. Nararamdaman mo ang kaliit-liitang pagbabago sa enerhiya. Nararamdaman mo ang mga nakatagong intensyon sa likod ng mga salita ng mga tao. Hindi mo lang naririnig ang sinasabi ng mga tao. Nararamdaman mo ang nilang sabihin. Ito ang dahilan kung bakit napakahirap para sa mga tao na magsinungaling sa iyo. Kahit na sabihin nila ang lahat ng tamang bagay, may isang bagay sa loob mo na nagsasabi sa iyo ng katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit maaari kang pumasok sa isang silid at agad na maramdaman kung ang enerhiya ay mabuti o masama. Ito ang dahilan kung bakit nararamdaman mo kapag ang isang tao ay nagpapanggap, kapag ang isang tao ay inuubos ang iyong enerhiya, kapag ang isang tao ay lihim na naiinggit sa iyo. Hindi mo kailangan ng ebidensya, alam mo lang. At hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, ang intuition na ito ang nagligtas sa iyo. Maaaring hindi mo ito laging pinapakinggan. Maaaring binalewalain mo pa ito ng ilang beses. Ngunit tuwing gagawin mo yon, nagsisisi ka. Natutunan mo sa mahirap na paraan na ang iyong intuisyon ay hindi kailanman mali. At iyon ay dahil hindi ito nanggagaling sa iyong isip. Nanggagaling ito sa iyong kaluluwa. Ito ay banal na gabay na patuloy na nagpoprotekta sa iyo, patuloy na nag-aakay sa iyo patungo sa katotohanan. Ngunit heto ang bagay, ang pagkakaroon ng regalong ito ay kapwa isang biyaya at isang hamon. Dahil karamihan ng mga tao ay wala nito. Karamihan ng mga tao ay naniniwala lamang sa kung ano ang nakikita nila. Hindi nila nararamdaman ang enerhiya sa paraang nararamdaman mo. Hindi nila naiintindihan kung paano mo nalalaman ang mga bagay. At dahil dito malamang na natawag ka ng baliw ng higit sa isang beses.
binaliwala ng mga tao ang iyong nararamdaman, kinuwestiyon ang iyong instinto at sinabihan ka na nagiging praning ka lang. Ngunit hindi ka kailanman naging praning. Nauna ka lang sa kanila. Nakita mo ang mga bagay bago sila naging halata. Naramdaman mo ang mga bagay bago pa mangyari. Palagi kang nakatune sa hindi nakikita habang ang iba ay nakabaon sa ilusyon. At heto ang kailangan mong intindihin, ang iyong intuisyon ay hindi lang isang kasangkapan, ito ay isang sandata. Sa isang mundong puno ng panlilinlang, ang iyong intuisyon ang naglalayo sa iyo sa mga patibong na binabagtas ng iba ng pikit mata. Pinoprotektahan ka nito mula sa mga manloloko, mula sa mga vampira ng enerhiya, mula sa mga sitwasyong hindi para sa iyo. Ginagabayan ka nito patungo sa iyong tunay na landas kahit subukan ng mundo na itulak ka sa ibang direksyon. Napansin mo ba kung paano mo malalaman kapag may isang taong papaalis na sa buhay mo bago pa man ito mangyari? Naramdaman mo na ba ang pagbabago ng enerhiya sa isang relasyon na alam mo sa kaibuturan mo na may darating kahit na mukhang maayos ang lahat sa labas? Ito ang iyong intuisyon na nagbababala sa iyo, nagbibigay sa iyo ng hudyat bago dumating ang bagyo. Ito ang universo na inihahanda ka para walang makakabigla sa iyo. Ngunit ang problema ay hindi lahat ay handa para sa iyong regalo. May mga pagkakataon na sinabi mo sa mga tao ang katotohanan bago pa sila maging handang marinig ito. Binabalaan mo sila tungkol sa mga bagay na hindi pa nila nakikita at sa halip na makinig, tinawag ka nilang negatibo, tinawag ka nilang dramatiko, binalewala ka para lang magkatotoo ang lahat ng iyong hinulaan sa huli. At nang mangyari iyon, hindi mo na kailangang sabihing, sabi ko na sa iyo dahil alam mo na. Hindi mo sinusubukang maging tama, sinusubukan mo lang tumulong. Ito ang dahilan kung bakit dapat mong pagkatiwalaan ang iyong intuition ngayon ng higit kailanman. Ang mundo ay puno ng mga distractions, puno ng kasinungalingan, puno ng mga ilusyon, ngunit ang iyong espiritu ay laging makikilala ang katotohanan. Habang mas nakikinig ka sa iyong intuisyon, lalo itong lumalakas. Habang mas nagtitiwala ka rito, mas maraming gabay ang matatanggap mo. Ito ang paraan kung paano ka nakahanay sa iyong layunin. Maraming tao ang nagnanais na sana ay mayroon silang ganitong antas ng pagkaunawa. Nais nilang makita ang panlilinlang sa paraang nakikita mo. Nais nilang maiwasan ang sakit ng puso, maiwasan ang masasamang desisyon, maiwasan ang mga maling tao. Ngunit ito ang iyong regalo. At kung hindi mo ito gagamitin, kung hindi mo ito pagkakatiwalaan, itinatatwa mo ang isa sa pinakamakapangyarihang kakayahan na taglay mo mula nang isilang ka. Kaya mula sa sandaling ito, mangako ka sa iyong sarili, itigil ang pagdududa sa iyong nararamdaman. Itigil ang paghahanap ng kumpirmasyon sa labas kapag alam na ng iyong kaluluwa ang sagot. Kung ang iyong intuisyon ay nagsasabi sa iyo ng isang bagay, maniwala ka na agad. Hindi lang ito basta pakiramdam. Ito ay isang mensahe. At ang mensaheng iyon ay nilayon para protektahan ka, gabayan ka, akayin ka, patungo sa iyong pinakamataas na layunin. Kung lagi kang may malakas na intuisyon, kung lagi mong nararamdaman ang mga bagay bago ito mangyari, kung lagi mong nararamdaman ang katotohanan kahit hindi ito makita ng iba, i-type ang 111 sa comments. Ipaalam sa universo na gising ka na. Kilalanin ang kapangyarihang ito sa loob mo. Ang mga kabilang sa ang hinirang ay binigyan ng kakayahang ito sa isang dahilan. Hindi ka ipinadala rito para maging bulag. Ipinadala ka rito para makakita. Ngayon pumunta tayo sa mas malalim pa dahil kung ang iyong intuisyon ay laging malakas nangangahulugan ito ng isang bagay
nakikipaglaban ka na sa mga espiritual na digmaan sa buong buhay mo. At iyan ang nagdadala sa atin sa susunod na senyales. Senyales numero 3, nakaranas ka ng maraming espiritual na pag-atake. Kung isa ka sa ang hinirang ang buhay mo, ay hindi kailanman naging madali. Mula pa sa simula, hinarap mo na ang mga laban na hindi kakayanin ng karamihan. Sinubok ka winasak at itinulak sa hangganan ng mas maraming beses kaysa sa kaya mong bilangin. At hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi ito nagkataon lamang. Sa sandaling pumasok ka sa mundong ito, alam na ng kaaway kung sino ka. Kinilala ng mga puwersa ng kadiliman ang iyong kaluluwa bago mo pa naintindihan ang sarili mong kapangyarihan. At dahil doon ikaw ay nasa ilalim ng pag-atake mula pa ng isilang hindi dahil mahina ka kundi dahil makapangyarihan ka. Hindi nag-aaksaya ng oras ang kaaway sa mga taong walang halaga. Hindi sinusubukan ng sistema na supilin ang mga hindi banta. Ngunit ikaw, isinilang ka para kumawala, para magising, para mamuno. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ang buhay mo ay napuno ng matinding pagtutol. Balikan mo ang iyong paglalakbay. Ilang beses ka nang dumaan sa mga bagay na tila hindi na makakayanan. Ilang beses mo nang itinanong sa iyong sarili, bakit napakahirap ng buhay para sa akin? Bakit kailangan kong dumaan sa ganitong sakit? Simple lang ang sagot, dahil ikaw ay hinirang. At ang kabilang sa ang hinirang ang pinakamabigat na sinusubok. Inatake ka sa mga paraang hindi maiintindihan ng karamihan. Siguro isinilang ka sa isang toxic na pamilya, napapaligiran ng negativity ng mga taong sumubok na patayin ang iyong liwanag bago mo pa malaman na mayroon ka nito. Siguro ikaw ay naging mapag-isa, hindi naintindihan, itinuring na outcast kahit ng mga taong dapat ay nagmamahal sa iyo. Siguro pinagtaksilan ka ng mga taong pinagkatiwalaan mo ng lubos, kaibigan, pamilya, kapareha. Ibinigay mo ang iyong puso, enerhiya at katapatan, pero panlilin lang at sakit lang ang ibinalik sa iyo. Ngunit hindi rin iyon aksidente. Ang lahat ng iyon ay nilayon para wasakin ka, para pa-questionin ang iyong halaga, para pagdudahan mo ang iyong sariling liwanag. Gusto ng kaaway na maniwala ka, na nag-iisa ka, na pinabayaan ka, na hindi ka sapat. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang katotohanang nakatayo ka pa rin ngayon ay patunay na nabigo sila. Bawat pag-atake sa iyong buhay ay nilayong sirain ka, pero sa halip ginawa ka nitong mas malakas. At heto ang kailangan mong intindihin, ang mga pag-ataking ito ay hindi lang pisikal. Ang mga ito ay espiritual. Kaya naman, kahit mukhang maayos ang lahat sa labas, nararamdaman mo pa rin ang mga labanang nagaganap sa loob. Inatake ka sa iyong isipan, sa iyong emosyon, sa iyong mga panaginip. Hinarap mo ang depresyon, pagkabalisa, pagdududa at takot, mga bagay na sumubok magnakaw ng iyong kapayapaan, kagalakan at layunin. At pag-usapan natin ang mga panaginip dahil marami sa ang hinirang ang nakakaranas ng espiritual na pag-atake habang sila ay natutulog. Masasamang panaginip, sleep paralysis, mga kakaibang pangitain, hindi ito random. Ang espiritual na mundo ay totoo at lagi kang sensitibo rito. Kapag ang iyong espiritu ay makapangyarihan, kapag ang iyong tadhana ay dakila, susubukan ka ng mga madidilim na puwersa na pigilan sa anumang paraan. Napansin mo ba na sa tuwing nagsisimula ka ng umunlad, may biglang lilitaw na kung ano para itumba ka, kung kailan nararamdaman mo nang humahakbang ka na sa iyong layunin, may panibagong hadlang na lalabas. Kung kailan nagsisimula ka ng maghilom, may panibagong pagtataksil na mangyayari. Hindi ito aksidente. Ang mga ito ay mga espiritual na pag-atake. Takot sa iyo ang kaaway
na matuklasan mo ang iyong kapangyarihan. Kaya bawat beses na malapit ka ng lumaya, may darating para yumanig sa iyo. Ngunit heto ang hindi nila sinasabi sa iyo, ang katotohanang madalas kang inaatake ay ang pinakamalaking patunay na ikaw ay hinirang. Walang sumusubok na sirain ang isang bagay na walang halaga. Walang lumalaban sa isang taong hindi banta. Sinusubukan ka ng kaaway na pigilan dahil masyadong malakas ang iyong liwanag. At makinig ka, alam kong hindi naging madali. May mga pagkakataong gusto mo nang sumuko, mga panahong pakiramdam mo ay pagod ka, naubos na at ligaw. Siguro kinwestiyon mo pa ang iyong layunin, nagtatanong kung sulit ba ang lahat. Ngunit kailangan mong intindihin, hindi ka kailanman nilayong matalo. Ang mga pag-ataking ito ay hindi nilayong sirain ka. Nilayon ng mga ito para hubugin ka. Bawat laban na pinagdaanan mo ay naghahanda sa iyo sa kung ano ang darating. Ang totoo, hindi ka lalabanan ng ganoon katindi ng kaaway kung hindi ka malapit ng bumangon, kung hindi ka malapit ng humakbang sa iyong buong kapangyarihan. Hindi sila magsisikap ng ganoon katindi para panatilihin kang bagsak. Ang katotohanang narito ka ngayon, patuloy na nagpupursige, patuloy na lumalaban, patuloy na naghahanap ng katotohanan, ay nangangahulugan ng isang bagay na nalo ka na. Ngunit ngayon na ang oras para lumaban, pabalik. At hindi ko ibig sabihin na gamit ang galit, paghihiganti o negativity. Ang tunay na labanan ay espiritual at ang paraan para manalo ka ay sa pamamagitan ng paninindigan sa iyong katotohanan, sa pagtangging mawasak sa lubusang paghakbang sa iyong kapangyarihan. Sa sandaling itigil mo ang pagpapatakbo sa takot, sa sandaling itigil mo ang paniniwala sa mga kasinungalingang inilagay sa iyong isipan, sa sandaling lubos mong yakapin ang katotohanang ikaw ay hinirang mawawalan ng kapangyarihan ang mga pag-atake. Dahil heto ang sikretong hindi nila kailanman ninais, na malaman mo palagi kang mas malakas kaysa sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan kanilang simulang atakihin ng maaga. Iyon ang dahilan kung bakit sinubukan kanilang sirain bago mo pa naintindihan ang sarili mong lakas. Dahil sa sandaling mapagtanto mo kung sino ka talaga, wala nang makakapigil sa iyo. Kaya kung ikaw ay naging biktima ng pag-atake, kung hinarap mo ang mga pakikibakang hindi kakayanin ng karamihan, kung dumaan ka sa mga bagay na dapat ay sumira sa iyo, pero hindi tanggapin mo ito bilang kumpirmasyon, hindi ka biktima, hindi ka mahina, hindi ka isinumpa, ikaw ay hinirang, at ang iyong mga laban ay hindi kailanman nilayong wasakin ka. Nilayon ang mga ito para ihanda ka. I-type ang 333 sa comments kung dumaan ka sa mga bagay na tanging ang kabilang sa ang hinirang ang makakasurvive. Kung ikaw ay inatake, pinagtaksilan o itinumba, ngunit nakahanap pa rin ng lakas na bumangon, ipaalam sa universo na nakatayo ka pa rin. Narito ka pa rin at walang makakapigil sa iyo. At ngayon pumunta tayo sa mas malalim pa, dahil kung hinarap mo ang mga espiritual na pag-atake, naranasan mo rin ang isa pang bagay, ang mataas na sensitivity sa enerhiya. At iyan ang nagdadala sa atin sa susunod na hindi maikakailang senyales na ikaw ay hinirang mula pa ng isilang. Senyales numero 4. Ikaw ay lubos na empathetic at nararamdaman mo ang enerhiya. Hindi mo lang naririnig ang sinasabi ng mga tao. Nararamdaman mo ang ibig nilang sabihin. Hindi mo lang nakikita ang nangyayari sa paligid mo. Nadarama mo ang enerhiya sa ilalim ng lahat. Mula noong bata ka pa, mulat ka na sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng iba. Nakaramdam ka ng mga emosyon na hindi naman sa iyo. Pumasok ka sa mga silid at agad na naramdaman ang enerhiya, alam kung may mali bago pa may magsalita.
Hindi ito isang aksidente. Ito ay isang regalo. Ang hinirang ay hindi lamang gising sa espiritual. Sila ay lubos na empathic. Hindi mo lang pinagmamasdan ang mundo. Sinisip-sip mo ito. Nararamdaman mo ang lahat sa mas malalim na antas kung minsan ay sobrang lalim na ito ay nakakalunod na. Nararamdaman mo kung ang isang tao ay nagsisinungaling kahit na ang kanilang mga salita ay tila perpekto. Nararamdaman mo kung ang isang tao ay nasasaktan kahit na sila ay nakangiti sa labas. Nararamdaman mo ang tensyon sa isang silid kahit walang nag-aaway. Kinikilala ng iyong espiritu ang enerhiya bago pa man magkaroon ng oras ang iyong isip na iproseso ito. Ito ay naging isa sa iyong pinakadakilang lakas, ngunit maging tapat tayo, naging isa rin ito sa iyong pinakamalaking hamon. Dahil ang maramdaman ng lahat, isa rin ito sa iyong pinakamalaking hamon. Dahil ang maramdaman ng lahat ng ganoon kalalim ay hindi laging madali. May mga pagkakataon na pakiramdam mo ay ubos ka na dahil lang sa pananatili sa paligid ng ilang tao. May mga sandali na hindi mo maintindihan kung bakit bigla kang nakaramdam ng kabalungkot o pagkapagod para lang mapagtanto sa huli na sinisip-sip mo pala ang emosyon ng iba. Nakikita mo. Ang hinirang ay hindi lang tagatanggap ng enerhiya, sila ay mga transmuter. Hindi mo lang nararamdaman ang sakit ng mundo. Sinusubukan mo itong pagalingin. Hindi mo lang kinikilala ang pagdurusa, gusto mo itong ayusin. Ikaw ang taong nagdadala ng mga pasanin ng iba, ang nakikinig kapag walang ibang makikinig, ang nagbibigay ng walang inaasahang kapalit. At dahil dito madalas kang nagagamit, nababalewala at nauubos ng mga taong hindi nagpahalaga sa liwanag na dinala mo sa kanilang buhay. Ngunit heto ang kailangan mong intindihin. Ang sensitivity na ito sa enerhiya ay hindi kahinaan. Ito ang iyong superpower. Ibinigay sa iyo ang kakayahang ito dahil nakatadhana kang gumabay, magpagaling at mag-angat sa mundong nakapaligid sa iyo. Ang dahilan kung bakit napakalalim ng iyong nararamdaman ay dahil hindi ka kailanman nilayong mamuhay sa mababaw lang. Nilayon kang makakita ng higit pa sa kung ano ang nakikita ng mga mata. Ito ang dahilan kung bakit naaakit ka sa katotohanan. Hindi mo matagalan ang peking enerhiya, peking usapan o peking koneksyon. Nakikita mo ang panlilinlang ng napakalinaw na halos imposible para sa mga tao na malinlang ka. At ang mga sumusubok lagi silang nabubunyag sa huli dahil ang hinirang ay may espiritual na pagkilala, spiritual discernment, isang malalim at banal na kakayahan na makilala ang katotohanan at kasinungalingan, liwanag at kadiliman, tunay at peke. Ngunit heto ang bagay, kapag dala mo ang ganitong antas ng empathy, kailangan mong protektahan ang iyong enerhiya dahil hindi lahat ay karapat-dapat na makalapit dito. Hindi lahat ay karapat-dapat sa iyong kabaitan, oras o atensyon. At natutunan mo ito sa mahirap na paraan. Diba? Ilang beses mo nang ibinigay ang iyong enerhiya sa isang tao para lang makaramdam ka ng sobrang pagkapagod. Pagkatapos, ilang beses ka nang nanatili sa isang sitwasyon dahil sa pagmamahal, dahil sa awa o dahil sa pag-asa para lang mapagtanto na sinasamantala ka na pala. Mayroon kang pusong gustong magpagaling, ngunit ang totoo ay hindi lahat ay gustong mapagaling. Ang ilang tao ay kukuha lang sa iyo. Ang ilang tao ay uubusin ka lang. Ang ilang tao ay ikakabit ang kanilang sarili sa iyong liwanag dahil wala silang sariling liwanag. Kaya naman, napakahalaga ng boundaries para sa isang katulad ng ang hinirang. Kailangan mong protektahan ang iyong enerhiya na parang nakasalalay dito ang iyong buhay dahil totoo naman. Hindi ka makakapagbigay sa iba kung ang sarili mong baso ay walang laman.
Hindi mo mapapagaling ang mundo kung ikaw ay laging pagod, wasak at ubos. Simulang bigyang pansin kung paano mo nararamdaman pagkatapos makihalubilo sa mga tao. Pakiramdam mo ba ay gumaan ka, sumigla o na-inspire? O pakiramdam mo ba ay pagod ka, mabigat at ubos? Ang sagot ang magsasabi sa iyo kung sino ang dapat manatili sa buhay mo at kung sino ang hindi. At makinig ka, alam kong mahirap ito. Bilang isang empath, gusto mong tulungan ang lahat. Gusto mong pagalingin ang lahat. Gusto mong naroon para sa mga tao upang ipakita sa kanila ang pagmamahal at pag-unawa na hindi mo kailanman natanggap. Ngunit ang ilang tao ay ayaw maligtas. Ang ilang tao ay uubusin ka para lang manatiling puno ang kanilang sarili. Sinasamantala ng ilan ang iyong kabaitan dahil nakikita nila ang iyong enerhiya bilang isang unlimited na konsumo. Ngunit heto ang katotohanan, ang iyong enerhiya ay sagrado. Ang iyong presensya ay isang pribilehiyo. Ang iyong liwanag ay isang regalo. Hindi lahat ay karapat-dapat na magkaroon ng access dito. At kapag naintindihan mo na ito, magbabago ang iyong buong buhay. Mula sa sandaling ito, kailangan mong simulan ang pagtitiwala sa kung ano ang sinasabi ng iyong espiritu. Kung ang enerhiya ng isang tao ay tila hindi maganda, maniwala ka. Kung ang isang sitwasyon ay tila nakakaubos, umalis ka. Kung ang iyong intuition ay nagbababala sa iyo tungkol sa isang tao, makinig ka na sa unang pagkakataon pa lang. Ibinigay sa iyo ang regalong ito sa isang dahilan. Ang mga empath ang mga manggagamot ng mundong ito, ngunit kailangan muna nilang matutunang protektahan ang kanilang sarili. Hindi mo kayang iligtas ang lahat, ngunit kaya mong protektahan ang iyong sarili mula sa mga taong kukuha lang. Ang iyong regalo ay makapangyarihan, ngunit magagamit lang ito ng maayos kung may karunungan. Kaya tatanungin kita, palagi mo bang nararamdaman ang enerhiya sa isang silid? Palagi mo bang nadarama ang katotohanan bago pa ito mabunyag? Palagi ka bang nakakaramdam ng mga emosyon na hindi naman sa iyo? Kung gayon, isa ka sa ang hinirang at oras na para yakapin mo ang iyong regalo nang hindi hinahayaang sirain ka nito. I-type ang 444 sa comments kung tumatagos ito sa iyo. Ipaalam sa universo na kinikilala mo ang iyong regalo at handa ka ng protektahan ang iyong enerhiya. Ngayon pumunta tayo sa mas malalim pa, dahil kung palagi kang sensitibo sa enerhiya, malamang ay nakaranas ka rin ng isa pang bagay, mga banal na synchronicity na hindi maaring balewalain. Senyales numero 5, nakaranas ka ng mga makapangyarihang synchronicity. Walang nagkataon lang sa iyong buhay. Maaring naisip mo iyon noon, ngunit ngayon ay alam mo na ang totoo. Nakakita ka na ng mga bagay na sobrang saktong nakahanay para maging random lang. Nakaranas ka ng mga sandali kung saan ang universo ay direktang nagsalita sa iyo sa pamamagitan ng mga senyales, mga numero at mga kaganapan na hindi maipapaliwanag ng luhi ka lamang. Ito ang tinatawag nating synchronicity, at kung paulit-ulit mo itong nakikita, ito ay dahil nakahanay ka sa isang bagay na mas dakila. Naglalakad ka sa isang landas na ginagabayan kahit na hindi mo pa ito lubos na nauunawaan sa ngayon. Isipin mo, nakaisip ka na ba ng isang bagay at pagkatapos ay biglang lumitaw ang sagot sa harap mo? Nahirapan ka na ba sa isang desisyon at sakto kung kailan kailangan mo ito, may lumitaw na senyales para ituro sa iyo ang tamang direksyon? Naisip mo na ba ang isang tao at bigla silang tumawag o nag-message sa iyo nang wala lang? Hindi ito random. Ito ang universo, ang iyong mas mataas na sarili, ang iyong mga espiritual na gabay na nakikipag-usap sa iyo. Ang hinirang ay nakakaranas ng makapangyarihang synchronicity dahil hindi lang sila gumagalaw sa buhay ng pikit mata.
Sila ay nasa isang banal na misyon. At kapag ikaw ay nasa isang misyon, binibigyan ka ng mga senyales para manatili sa tamang landas. Isa sa mga pinakamalaking paraan ng pagpapakita ng synchronicity ay sa pamamagitan ng mga numero. Kung nakakakita ka ng mga paulit-ulit na numero tulad ng 111, 222, 333, 707, or 1111, intindihin mo ito, tinatawag ka. Ang 111 ay nangangahulugang humahakbang ka sa isang bagong espiritual na paggising. Ang iyong mga iniisip ay mabilis na nagkakatotoo, kaya mag-ingat sa iyong focus. Ang 222 ay kumakatawan sa balanse, pagkakahanay at pagtitiwala. Ang universo ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena kahit hindi mo pa ito nakikita. Ang 333 ay sumasagisag sa banal na gabay at proteksyon. Ang iyong espiritual na pangkat ay kasama mo, ginagabayan ka sa mga hamon. Ang 777 ay kumpirmasyon na nasa tamang landas ka. Lumalago ka sa espiritual at ang iyong intuwisyon ay inaakay ka sa tamang direksyon. Ang 1111 ay isang wake-up call mula sa universo. Ipinapaalala sa iyo ang iyong mas mataas na layunin at misyon. Ang mga numerong ito ay hindi lang mga pagkakataon, ang mga ito ay mga mensahe. Sinusubukan ng universo na makuha ang iyong atensyon, sinusubukang gabayan ka patungo sa isang mahalagang bagay. Habang mas napapansin mo sila, mas nakatune ka sa iyong tadhana. Ngunit ang mga synchronicity ay hindi lang lumilitaw sa mga numero. Lumilitaw sila sa mga pag-uusap, panaginip, kanta at mga simbolo. Mayroon bang pagkakataon na may iniisip kang malalim at pagkatapos ay may isang random na tao na nagsabi ng eksaktong kailangan mong marinig? Pakiramdam mo ba ay naliligaw ka at biglang may tumugtog na kanta na direktang tumagos sa iyong kaluluwa? Nakakita ka na ba ng parehong salita, parehong simbolo o parehong mensahe nang paulit-ulit hanggang sa wakas ay pinansin mo na ito? Ganito nakikipag-usap ang universo sa anghinirang. Hindi ito laging gumagamit ng mga salita, gumagamit ito ng pagkakahanay, alignment. Inilalagay nito ang mga tamang bagay sa harap mo sa eksaktong sandali na kailangan mo sila. At habang mas nagiging mulat ka, mas mapagtatanto mo na wala sa buhay mo ang naging random. Maging ang mga pakikibaka, maging ang mga hamon, lahat sila ay inakay ka sa isang lugar. Bawat pagkaantala, bawat pagtanggi, bawat saradong pinto ay gumagabay sa iyo sa isang bagay na mas dakila. At sa tuwing nag-aalinlangan ka, nagpapadala ang universo ng senyales para ipaalala sa iyo na hindi ka kailanman nag-iisa. Ngunit heto ang tungkol sa mga synchronicity, dapat kang maging mulat sa mga ito. Napakaraming tao ang nagbabalewala sa mga senyales dahil naghahanap sila ng mas malaki, mas halata. Ngunit ang universo ay naglalabas ng banayad na mga bulong. Tinutulak ka nito ng bahagya, binibigyan ka ng mga pahiwatig, ngunit hindi ka nito pipiliting makita ang hindi mo pa handang makita. Kaya ngayon, kailangan mong magbalik tanaw. Ilang beses na bang nagsalita sa iyo ang universo? Ilang beses ka nang nakatanggap ng mga senyales pero binaliwala mo lang bilang nagkataon? Ilang beses nang nagtugma ang mga bagay sa mga paraang imposibleng ipaliwanag pero kinwestiyon mo pa rin oras na para itigil ang pagdududa? Oras na para simulan ang pagtitiwala sa mga senyales na natatanggap mo. Kung nakakakita ka ng mga synchronicity, nangangahulugan ito ng isang bagay, nasa tamang landas ka. Nakahanay ka sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Ikaw ay banal na ginagabayan, step by step patungo sa iyong pinakamataas na layunin.
At heto ang isang makapangyarihang bagay, maaari kang humingi ng higit pang mga senyales kung kailangan mo ng linaw. Kung kailangan mo ng direksyon, makipag-usap ka sa universo. Makipag-usap ka sa iyong mas mataas na sarili. Sabihin mo, kung nakatadhana akong gawin ito, ipakita mo sa akin ang isang senyales at pagkatapos ay maging mapagmatyag. Darating ang senyales. Laging dumarating dahil kapag isa ka sa ang hinirang, ang universo ay laging nakikipag-usap sa iyo. Ang tanong ay, nakikinig ka ba? I-type ang 707 sa comments kung nakakakita ka ng mga makapangyarihang synchronicity sa iyong buhay. Kung ang mga numero, simbolo, panaginip at banal na mensahe ay gumagabay sa iyo, ipaalam sa universo na nakikita mo sila. Ngayon pumunta tayo sa mas malalim pa dahil kung nakakaranas ka ng mga synchronicity, malamang ay naramdaman mo rin ang isa pang bagay, isang malalim at hindi matitinag na paghatak patungo sa espiritualidad at katotohanan. Senyales numero 6, lagi kang naaakit sa espiritualidad at katotohanan. Noon pa man ay mayroon ng isang bagay sa loob mo na naghahanap ng katotohanan bago mo pa malaman kung ano ang espiritualidad, bago ka pa magkaroon ng mga salita para ilarawan ito. Naramdaman mo ito. Alam mong may higit pa sa buhay kaysa sa ipinapakita sa iyo. Hindi mo kailanman matatanggap ang mga bagay ng mababaw lang. Habang ang iba ay kontento na sa mga mababaw na paliwanag, lagi mong gustong lumalim. Isa ito sa pinakamalaking senyales na ikaw ay hinirang mula pa ng isilang. Ang hinirang ay mga seeker, naghahanap. Hindi sila sumusunod ng pikit mata. Hindi nila tinatanggap ang lahat ng sinasabi sa kanila. Kino-question nila ang lahat, ang buhay, ang realidad, ang sistema, relihiyon, kasaysayan. Nararamdaman